Good evening po sa lahat ng bumubuo ng punto por punto. Bro, tanong ko lang, ano bang paliwanag sa barko ni Inoue? Kung bakit, paano niya nabuo yung sa loob ng 40 days, nung araw, wala pang mga power tools, sa 8 lang naman sila. Paano nila nabuo ng ganong kabilis yun? Okay, magandang gabi po sa inyong lahat mga kaibigan na nakasubaybay dito sa ating YouTube channel sa Punto por Punto. May isang katanungan po na napakaganda. Paano daw nabuo ng ganun kabilis ang barko? Sa panahon ni Noe, gayong 8 lamang sila at hindi pa gumagamit ng, kung tawagin natin sa ating panahon ngayon ay power tools, no? Okay, paano ba ito nangyari? No? Unang-una, mga kaibigan, hindi naman sinasabi sa Biblia na mabilis na ginawa ang arka. Walang binabanggit sa Bible na mabilis ginawa ang arka. Kumbaga, nilatag lang sa Bible na ito ay ginawa, no? At dahil si Moises ang nag-narrate noon, syempre, di naman niya gagawin yung detalye, day 1 itong ginawa, day 2 itong ginawa, day 3 itong ginawa. Hindi naman ganoon nangyari. Day 4 ito ang ginawa. Ulang ganun nangyari, ano? So, pero bakit daw ganun daw kabilis? Okay? Sa Genesis talaga, mga kaibigan, walang eksaktong timeline kung gaano kabilis natapos ang arka. Pero based sa edad ni Noe at sa chronology, maraming scholars na naniniwala na maaaring tumagal ito ng dekada. Posible 50 to 100 years old. Ibig sabihin, hindi siya overnight project. Kasi kung overnight project yun, di bugbog ang katawan nun. Tayo nga, lupay-pay tayo pag tayo nag-overnight At tandaan niyo sa panahon nila, hindi pa uso yung Cobra energy drink. Tandaan nyo yan. Ha? Kanilang panahon, wala pang extra Diyos. Wala. So, hindi ito overnight, no? At wala lang silang trabahanteng masusweldohan. Ano pa, malaking tulong talaga ang manpower dahil di siya nag-iisa. Di naman si Noe lang ang gumawa. May pamilya siya, mga anak at manugang. Yan, mga 8 sila lahat. At posible ring may ibang tumulong. Sa sinaunang panahon, ng malalaking proyekto tulad ng pyramids o temples ay ginagawa ng maraming tao kahit simpleng tools lang. May advanced na kaalaman ng mga sinaunang tao sa woodworking. Kahit walang power tools, marunong na silang gumamit ng matutulis na bato o metal tools o lagari, pait at martilyo. Tanda, yung lolo ko, walang mga power tools yun pero maganda yung bago yung mawa ng upuan. At take note, ang upuan ginawa ng lolo ko, bata pa yung mama ko, ngayon nasa edad na yung mama ko, nasa edad lang, hirap na sabihin ko na matanda. Nung nakita nga Nanay Eli yung mama ko, sabi nga ni Nanay Eli, "Mama mo yan, Jando?" "Oh, bakit po, Nay?" "Kala ko ate mo." Kala niya ate ko lang, pero mama ko yun, ano? Ibig ko sabihin, hanggang ngayon buhay na buhay yung trabaho ng lolo ko. Take note, matibay. Matibay ang pagkakagawa. Nandun lang sa Osamis, hindi ko makuha ng picture Nung sa Osamis, hindi ko alam kung binenta ba ni Mama Arlene na yun. Ang alam ko lang, buhay pa yung mga ginawa ng lolo ko na lamesa at mga upuan. Tuloy natin kung atin titingnan yung mga sinaunang barko ng mga ancient Egyptian at Phoenicians, nakagawa sila ng matitibay na sasakyang pandagat na walang kuryente. Tandaan nyo, walang kuryente. Sa ating panahon, walang makagawa niyan. Walang makagawa ng kanilang kayang gawin. Kumbaga, mas mataas ang kanilang level sa paggagawa ng barko kumpara sa ating panahon. Tingnan mo yung ating panahon ngayon. Nakagawa na napakalaking Titanic. Unang biyahe pa lang, lunod na. Ha? Unang biyahe pa lang ng Titanic, pinakamalaking barko. Pinakamalaking cruise ship sa buong mundo. Unang biyahe pa lang, nalunod na. At take note, di nila nakita yung malaking iceberg na sumira, bumutas sa ilalim ng Titanic. Diyan nyo? Pero itong mga ancient Egyptians nito at Phoenicians, nakagawa ng matitibay na sasakyang pandagat nang walang ginagamit na kuryente.
at mas madali sila makagawa ng malalaking beam kumpara sa atin nga panahon ngayon. Pero pwede rin may direktang tagubilin mula sa Diyos, no? Ayon sa Genesis 6, binigyan si Noe ng detalyadong plano gaya ng sukat, design, materials. Hindi siya nanguhula, may blueprint siya. Yung blueprint niya mula sa Diyos, hindi yung gaya na ginagawa ng ating mga engineer na blueprint, no? Kaya mas efficient ang paggawa. Panganib, posibleng mayroong divine assistance. Ito yung pinaka main reason na nakita ko na bakit posibleng mabilis na nagawa yung barko, na kaya sabihin natin wala nakalagay na mabilis, pero ang tanong kasi bakit mabilis? Posible ito yung dahilan. Merong divine assistance. Sa pananaw ng pananampalataya, hindi lang ito ordinaryong proyekto. Kung utos ng Diyos, posible ring tinulungan niya si Noe sa paraan na hindi na detalyadong ipinaliwanag sa talata. Kaya ang bottom line po nito, di naman kailangan ng power tools para makagawa ng arka sa kombinasyon ng mahabang panahon, maraming tumutulong, sapat na kaalaman na paggawa ng barko, at sa tulong ng gabay ng Diyos, nagiging posible ang proyekto. Ayon, atin naman pakinggan kung paano yan sinagot sa ating programa dito sa Punto por Punto. Yes, practical yung tanong niya, Brother Jando, paano nabuo? Yes, paano daw nabuo ang arka ni Noe in 40 days, wala namang super tool. Yan ang mga tanong na unexpected. Actually, yung naturang tanong, divine intervention na yun. Divine intervention. Dahil ang Diyos ang nag-utos sa kanya eh. Diba? Galiban dyan, hindi lang yun, isang taon lang. Kung basahin natin, nakalimutan ko lang page na talata nga ilang taon ginawa ni Noe ang arka. So, pero ang specific niya tanong, paano nila nabuo na wala namang mga kaniyong high-tech na mga tools. Pero yun, brother, yun na ang divine intervention. Ang Diyos na ang bahala ni Noe, akit nagawa yung buo niyang arka. So, hindi natin mag-question na, brother. Basta ang Diyos ang nag-utos sa kanya. So, mayroong divine intervention. Ayun. Brother Kataolos, divine intervention ang reason. Second question. Okay na po yun. Maraming pong salamat. Kanina napanood ko yung debate niyo ni Oren ano yun? Orange James. Yes, James Orinchada. Sorry. Isa sa katanungan niya sa iyo yung parang sa eleksyon ng mga obispo. Ang sa akin ano ko lang to observation ko lang to kasi inanyo niya yung sa Code of Canon Law. Kalimutan ko lang yung number. Para sa akin, inahalin tulad ang pag-elect ng Pope ng Katoliko, inahalin tulad ito po sa Acts chapter 1 verse 12 to 26. Ito po ay yung pagkakapili kay Matthias pag-replace kay Judas. Kasi parang ginawa din nila dito ay election. Actually mga 120 or 150 yung nag-attend. Tama po ba yung pagkaka-correlate na kaya may election yung Papa, hinalin tulad din ito ng pagka-replace ni Matthias kay Judas na parang election din. Tama po ba? So, nirelate mo ang election doon sa pagboboto din nila na si pagpili kay Matias, ganon? Opo. Kung tama po ba yung pagka-relate? Okay, tama ba daw ba kanya pagka-relate, Brother Romel Palma? Tama ba daw?
Romel Palma, Yes, bro. tama ba daw yung kanya yung kanyang pagkaunawa na kaya na merong eleksyon ang mga kardinal para gawing Santo Papa dahil noong una nag-eleksyon ng mga apostol kung sinong papalit kay Judas. Actually, hindi gaano kalalim yung aking pagkaunawa diyan, pero kung titingnan natin, pwedeng ganoon, pero mahirap kasi magbigay ng exact word na hindi po natin kabisado yung reference, Brother Jando. Yun. So, Berjando. Brother John, ikaw, baka may madagdag ka doon. Yes, somehow tama naman 'yun, no? Kasi may pakita mo ba dyan, bro, yung ginamit mo kaganinang Britannica Encyclopedia, bro? Basahin natin yung article ng Pope. Ano ba ang Pope? Okay, maglabas ako ng Makaya mo bang madali, bro? Ano ko na lang, i-summarize ko na lang siguro, no? Wag na lang para hindi tumagal. Kasi sa Britannica Encyclopedia, bro, ganito sa Britannica Encyclopedia, sabi doon, noong unang panahon ang obispo, lahat tinawag na Pope or Papa. Nilimitahan lang yan nung taong 500 century or 5th century, nung 500 AD. Doon lang yan nilimitahan sa Pope na obispo sa Roma. Pero prior sa 5th century, lahat ng obispo tinawag na Papa. Kaya doon sa sinabi mo na nag-elect sila ng Pope, tama yun. No? Sa Acts 1:20, may pagpapasa ng katungkulan, no? Pinasa ang katungkulan ni Judas na nagtaksil, pinasa kay Matayas. In what way? In what sense? 'Di ba nagpili sila? Ang pinagpilian nila si Matayas at yung isa. Sino ang napili ng Espiritu Santo? Si Matayas. So somehow tama 'yon, no? Mai-connect natin 'yan sa tawag dito yung sa selection process ng papasi. Totoo 'yun, tama 'yun dahil ang gawain ng mga obispo ngayon ganun din. No, ganun din ang ginagawa nila pag nabakante na ang office of the Pope, nagsama-sama ang mga cardinales na para kay James ang cardinals parang hindi yata biblical. Hierarchical 'yon, no? Hindi porket hindi mabasa yung cardinal, wala hindi na totoo. Obispo pa rin 'yon. Pero mas mataas lang siya sa ordinary na obispo, pero obispo pa rin ang ibig sabihin noon. Yung Papa obispo pa rin 'yon. Kaya nga Bishop of Rome. Ibig sabihin, obispo siya, pinakamataas lang siya sa lahat ng obispo. Yan ang hindi naunawaan ni James Para sa kanya, kardinal, wala daw kunong kardinal sa Bible. Meron, obispo yan Ang mga apostol, obispo yun Inamin nga niya, tinanong siya ni Bro Jando, sangayon ka ba na sa Bible may obispo? Sabi niya, yes, sangayon ako pero walang kardinal. Parehas lang yun sila kasi silang lahat ay mga mga tawag dyan, yung pinili ng ating Panginoon Jesucristo na mamahala sa kanyang iglesia. Yun. So, ayun dun sa tanong mo, bro. Yes, tama yung yung sinabi mo.